Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon ng iba sa inyo. Well, ang bida dito, isa sa bida. Kasi, career or love reading to. Depende sa kung anong direction ng makikita ko dito sa mga cards. Pero dito may younger energy. Mga 18 na lang. 18 to ano ba? 18 to 29. Naglagay ako ng mga sarili kong age bracket. Nakalimutan ko naman. Ano ba yan? Teenager na lang to. Mga 19 pababa. Pwedeng anak niya mismo to. Ito yung person niya. Kasi may mga iba't ibang edad naman ang nanonood ng reading na to. So ito, 19 pababa. Teenager. May sinisecret siya dito. Sad siya. Pero bakit? Baliktad. Itong Three of Wands. Parang buisit siya. Buisit siya nowadays kasi may tina-target siya siguro. Regarding career, studies, money. Pero frustrated siya dito at sad. So probably yung gusto niyang mangyari para bang nahihirapan siyang i-achieve. So may tinatry kasi siyang i-manifest dito eh. Kaya lang nga, sa combination na to, mukhang may obstacle o blockage. Kaya ito, medyo sad siya. May dinideserve siyang makuha ka kasi. So, tingnan natin yung mga susunod na detalye. Kasi monthly reading naman to. Hulog to. Ano mga eksenong pwedeng mangyari sa month na to? Baliktad to. Baliktad din to. Ito, umayo. So, anong eksena dito? Kasi,
bumaliktad itong the Fool natin. So, ang dating sa akin, energy pa rin to ng bagets. Kumbaga, itong bagets na to ay wala pang muwang. Mm-hmm. Sa topic ng romance, kasi bagets pa nga siya, di wala tayong makikitang seriousness dyan o maturity. Sa topic ng new romance, with in a relationship siya o naghahanap pa lang ng new love interest, pero kasi since bagets nga to, parang hindi natin maasahan siya sa topic ng seriousness, although responsible kind of person naman to, pero kasi nga bagets pa. So, kulang pa siya sa wisdom, experience. But, inexperience ba? Yon, yung combination ng inexperience sa topic ng romance. Naisip ko nga kung in a relationship ba siya. Kasi parang wala siyang relasyon dito eh. Wala siyang interest sa kahit kanino. Ay bumaliktad tong hang na natin. Kaya lang, tumayo naman yung Ace of Wands. Ang dating kasi sa akin, wala sa isip niya ang commitment o magseryoso sa topic ng romance dahil may gusto siyang ma-achieve dahil may dinidesire nga siya dito kahit dito eh. Desire to. Gusto niyang maging adventurous. I-enjoy ang kanyang kabataan. Gusto niya mag-try ng something new. Enthusiastic siya, energetic, pero sa creativity. Wala dito sa romance dahil baliktad to. So, naapektuhan tong topic na to. Dahil surrounded siya ng negative cards. So, pwedeng kayo mismo to, o ito, anak nyo, o anyone na kakilala nyo. Bagets, mga 19 pababa, teenager. Ano yun? Well, dalawang tao tayo. Kasi ang dating sa akin, may nagkakagusto sa kanya. Someone older. OMG. Older than him kasi babae to. Depende. Pwede rin namang masculine at feminine energy to. Pero dito sa younger energy, may nakakagusto pero matanda na yung nakakagusto sa kanya. Mas matanda sa kanya. Kasi katabi nito ito. Type nito, itong combination type nitong older woman, yung younger man.
Kaya lang nga, mukhang bigo. Bigo siya. Bumaliktad to. Although, yun din naman ang pinatunguhan ng reading natin kanina. Hindi siya interesado. Sa seriousness, o pwedeng friends with benefits sila nito. Open relationship pero walang ano, possess. Yung hindi mo siya ma-possess. Hindi mo pwedeng i-claim na sa'yo ang taong to. O may may-ari. So, gano'n. Ito ay connection sa pagitan ng babae. I mean, feminine at masculine energy. Pero yung feminine energy, mas matanda siya dun sa masculine. Type na type ng feminine yung masculine. Kaya lang nga, bigo yung feminine. Kasi, hindi niya makuha yung gusto niya mangyari. Siguro dahil di niya maklaim. Kasi pwede rin ganun eh. Friends with benefits, open relationship, third party situation. Friends with benefits. Ano ba sabi mo? Friends with benefits, situationship, third party situation, open relationship. Any relationship na walang commitment. So, ganun. Hindi niya maklaim yung younger person, nitong older. Para lang sila, parang nilalaro-laro lang ng younger guy o nung masculine, yung feminine energy. Ganun. Ano lang siya naglalaro-laro. Pero, depende sa case. Kasi, depende naman sa nanonood kung anong case niya. Pero ganun eh. Either sila na, pero walang commitment. O, pine-pursue nitong babae yung lalaki. Pero, binibigyan lang siya ng mixed signals. O literal na sinabi sa kanya, ayaw sa kanya. O nakikita niya sa sarili niya, hindi siya type ng lalaki. Dalawang change, oh. Pero ito sudden. Ito ay slow change. Ano yan? Tapos katabi niya pa damon. Ito naman. Nine of Cups. Pero baliktad naman. So, ano eksena dito? Tingin ko energy pa rin to ng babae. Na para bang restless siya dito. Insecure. Sad. Na para bang naghihintay siya ng pagbabago sa buong buwan ng December. Kasi nga kahit dito, sad. Kasi ito wish, di ba? Ayun, no, wishing come true. Hindi mangyari-yari yung wish niya eh. No, shattered dreams, unhappiness, devastation, misery, lack of fulfillment. Ganun eh. May wish siyang gusto mangyari. Gusto niya i-claim yung person niya, pero ayaw. O gusto niya maging sila, pero ayaw ng lalaki. Ito, naghihintay siya ng change. Dust spread na to.
Oh, wow. From page, naging ano na, oh. Page, naging king. Aha. So, tingnan natin. Kaya lang, maganda sana to. Baliktad naman. Oh, ito knight, oh. Knight naman ngayon, pero pentacles. Daming tao, ah. At puro pentacles, oh. So, ano eksena dito? Baliktad yung ano. Eight of Wands. So, ano eksena? Mangyayari ba to? Itong change na gusto niya? Oo, kaya lang baliktad to. Posible naman eh. Dahil naging king nga yung page. Ito, pentacles. Kaya lang, dahil katabi niya to, at ibig sabihin, hindi siya continuous. Hindi siya stable. Hindi forever. So, may chance na mag-grow yung lalaki. Mag-mature. Kasi iniisip ko, bakit? Biglaan na lang yung transformation ng lalaki. Kasi maraming pentacles dito. Pag maraming pentacles, ibig sabihin may financial issues yan. Baka ganon. Uutang. O, peperahan niya yung babae. Kaya biglang titino, biglang babait. O biglang magiging sila. Kasi, yung lalaki kasi dito, ambitious to eh. So, kung makita niya na good catch yung babae, may mapapala siya doon. Mala gold digger na ang dating nito, magta-transform siya into a gold digger. Aha, yung lalaki. So, kung makikita niya yung value ng babae, na may mapapala siya doon, may makukuha siyang benefits, eh yun nga, posibleng maging sila o all of a sudden, mangyayari yung wish ng babae, makontrol niya yung lalaki o tumino yung lalaki o sundin ng lalaki yung gusto niyang mangyari. Pero again, uncertainty kasi to eh. So parang di sure, di ba? Yung transformation ng lalaki na totoo ba yun? Totoo bang nagbago na siya for the better? O may hidden agenda ba siya? Kasi ito ay card ng selfishness, saka parang, hindi ko sure kung hoarding ba yun. Kung may nabasa kong hoarding. Hoarding yung parang ano, matagal. Saan ba yung Google Translate? Hoarding. Nag-i-imbak. Ayun, nag-i-imbak siya nung mga gamit niya. Kaya nga papasok din yung imbak ng money, savings, o pag-stock ng mga gamit para in case of emergency, may kukuha, ganun, para siyang, kaya nga siya security, di ba, yung card na to. Nag-i-stock siya ng goods, money. So, yun lang nakakita kong reason bakit siya magta-transform. Kasi may gusto siyang makuha nga dun sa babae.
Ayun pala, hoarding, oh. Diyos ko po. Nag-isip pa ako kung saan ko nabasa. Ito pala. Pero hindi ko naman binabasa to eh. Nag-rely ako sa memory ko. Minsan, nagbabasa ako. Pag wala akong maisip. Pero, ganun eh. Nag-rely ako sa memory. Anyways. So, saan nanggaling yung uncertainty natin? Ito. Apathy. Ay, nakalagay pala dito. Apathy, lazy, impatient, lack of common sense, unstable, unskilled, unreliable, disloyal. So, yun na yun. Nasagot na bakit uncertainty? Dahil sa mga sinabi dito. Hindi mo talaga maasahan. In short. Sabagay, paano maasahan nga yan? I-page lang to. Oh. Teenager, tas itong babae, mga ewan ko anong edad niyan. Basta matatanda siya. Pwede rin 40 na yan. Aloka, 40. Pataas. May case na ganun eh, di ba? O regardless kung anong age, basta mas matanda yung babae sa lalaki. Mangyayari naman yung pagbabago, pero short-lived. Tama ba? Short-lived. O sa sandali lang. Uh-huh. Anyways, tayo bang detalye dito? Sa bato, isa lang. Yes, luck is on your side. So, magiging somewhat lucky. Aha, iba sa inyo. Sa December, baka yun na yun, yung babae. Dahil matatransform nga yung partner niya, kaya lang, o person, kaya lang nga eh, short-lived. O sandali lang. Hindi pang matagal. Ay, yun no. Move on. Someone is unavailable, a waste of time, it's over. Ito na siguro yung advice para dun sa babae. Kasi, pag ganyan may big age difference, o pag yung babae yung mas matanda, usually, wala talaga asahan sa lalaki. Pag ganun, mas bata siya. Usually, nagiging immature sila. Saka, madalas hindi talaga nag-work kung yung lalaki yung mas bata. Yun ang reality. Pero, case-to-case basis naman, di ba? Depende pa rin sa tao. Kaya lang, mahirap nga. Mahirap mag-risk, mag-take risk. So, it's all up to you. Okay? Anong choice. Pero ito kasi, move on. Someone is unavailable, a waste of time, it's over. So, sa case na to, mag-move on na yung babae since unreliable naman yung lalaki. Tapos, sabi pa dito, impatient, lazy. Oh, impatient, lazy, apathy, lack of common sense, unstable, unskilled, unreliable, disloyal. Yan pa yung masakit, oh. Disloyal, di ba? Usually, ganyan nangyayari. Pag bata yung lalaki, nagiging disloyal. Pero hindi naman lahat. Sabi ko nga kanina, case-to-case basis. Pero, kung i-rate natin sa 100%, nandun siya sa 70. Ang laki nung porsyento talaga. Nag-work naman yan. Yung ganyang age difference. Mga 10 years. Bihira yung maabot ng 20. Pero napakaswerte mo na kung maabot yun ng 20. Pero again, may case din naman na nag-work. Pero nandun lang siya sa 10%. Kaya nga, mahirap. Mahirap mag-take risk. Kasi mataas yung chance ng failure. Pero sa case na to, ganun eh. Failure na to. Sabi, move on na, oh. Dahil, yung lalaki, unavailable, oh. Emotionally unavailable. Nagsasayang lang ng panahon yung babae. Sa sitwasyon na to. Sabi nga, oh, a waste of time, it's over. So, ibig sabihin, mag-end
yung connection na to, dun lang siya, saan patungo tong connection na to? Sa ending pa rin, kahit anong gawin ng babae. Kahit sabuyan niya pa ng pera yung lalaki. Kahit gawin niya pang bilyonaryo yung lalaki. Bilyonaryo. Wala eh. Magluloko at magluloko pa rin. Oh, spy. Someone's got their eye on you. You are doing your research. Well, at least na to, may nag-spy daw. Oh. Sa iba sa inyo, sa Aries. Oh. Beware. Okay? Mag-ingat. Pero may nag-investigate o nag-spy o nagpa-pry. Peeping Tom na rin siguro to. Anyways, investigate. Ano pa ba? Research. Study. Ngayon, punta tayo dito. Kung masasabi nito. Guilt. Don't let guilt get in the way of happiness. Huwag mag-guilty. Kung alam niyo sa sarili niyo. Na-deserve niyo maging masaya, di ba? Go lang. Sign. Watch out for signs leading you to true love. Pay attention daw sa mga signs. Kasi yun daw ang magli-lead sa iba sa inyo sa true love. So again, hindi kasi ito yung true love connection. Oh, di ba? Kaya ang sabi dito, move on na eh. Oh, rekindled. Every relationship has magical moments that can be rekindled. Baka yun na yun. Yung true love. Ay, isa sa ex. Ng iba sa inyo. May chance eh. Pag ganyan, rekindled, probably old flame or ex na may chance pa. Oh. Second chance o reunion, reconciliation. So again, ex to. Baka yun yung true love. Anyways, ang haba na pala ng video natin. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.